Jesus sa amin ay Matthew chapter 6 verse 34. No? Pero mahalaga na mabasa rin natin yung mga unang mga talata. Kasi kung papasahin po natin yung verse 34, nagsimula siya sa therefore. Ibig sabihin ng therefore, pag nabasa niyo yung therefore, kaya nga, may naunang sinabi, kaya binanggit yung therefore. Okay, so tayo po natin tumayo at basahin lang po natin yung verse 34, pero mamaya ay babasahin din natin yung magmula verse 25, no, ng Matthew chapter 6. Sasabi rito, kaya huwag ninyong ikabahala ang para sa araw ng bukas. Sa kanan ninyo harapin kapag ito'y dumating, sapat na sa bawat araw ang kanyang mga suliranin. Tayo panalangin. Panginoong Ama, maraming salamat po muli sa gabi ito na pinintulid niyo po na kami ay pagsama-sama upang alam po namin na tuwing kami ay nagkakatipon ay binahayag niyo po ang iyong presensya sa aming kalagitnaan. Kaya kahit tingnan lamang po kami, Panginoon, ang mahalaga ay nararanasan po namin ang iyong pagiging malapit sa amin. At kayo po ay patuloy na nangungusap po sa amin. At patuloy niyo kaming pinalalakas, pinasisigla, at pinatatatag. Panginoon, muli po, mausap po kayo sa pamagitan po ng salita at ang iyong banal na Espiritu. Ako din po, Lord, ang iyong lingkod sa likuran ng iyong pagbatian. At tunay nga, Lord, na mausap kayo sa isang personal na paraan sa bawat isa. Pero po ang aming samang panalangin, Ama, at binabalik namin ang lahat ng kapurihan sa inyo. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. 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 So, puri na pangalan ng Panginoon. Binigyan ko ng pamagatang mensahe ito na victory. Tayo ay victory in Jesus Christ congregation. So, victory over worry. So, tagumpay laban sa kabalisahan. No? At alam naman natin itong passage na to sa Matthew chapter 6. Ito ay sabihin natin pangunahing passage, no? Lalo na patungkol sa worry. No? Alam niyo ba dito sa passage na to, mula verse 25 hanggang 34, tatlong beses na sinabi ni Lord na huwag tayong pabalisa. Okay? Saan yun? Okay, so okay, so una, halimbawa sinabi sa verse 25, no? Sabi diyan, therefore I tell you, do not worry. Okay? So yun ang una. Pangalawa, sinabi sa verse kasi syempre yung verse 31, so do not worry. At sa verse 34, therefore do not worry. So tatlong beses na sinabi na huwag tayong mabalisa. O kaya huwag tayo mag-alala. Alam niyo kung bakit, mga kapatid? Dahil tayo ay padalas mag-alala. O kaya mabalisa. Ito ba yan? Yes. No? Lalo na pag dumarating na si Bill at saka si Judith. Okay? Diba? Pag dumating na si Meralco Bill at yung Judith. Okay. So, magkala na tayo. No? Magkala naman kaya yung aming kuryente, magkala naman yung aming tubig. No? So, I believe kaya sinabi ito ni Lord sa atin dahil alam mo talaga yung tendency natin na tayo ay nag-aalala. No? Sino rin sa yung aminin na siya ay nag-aalala para itong mga nakaraang araw o nakaraang linggo na ito. Okay? Ako, tataas kong kamay ko. No? Maring hindi sa personal, pero medyo inaalala ko yung financial situation ng ating church. No? O kaya yung financial na sitwasyon ng iba. Okay? Pero siyempre, meron din pag-aalala sa sarili.
Pero mas inaalala ko yung mga bagay nila. Pero ito yung magandang paalala sa atin. So ano man ang nagdudulot ng pag-alala sa inyo? No? Merong sabihin natin may magandang mensahe si Lord para sa atin. Pero muna, tingnan natin, ano bang ibig sabihin ng worry? Ano bang ibig sabihin ng kabalisahan? No? Okay? So, hindi ko na kayo tatanungin kung ano. I-share ko na sa inyo dahil siguro may siga naman itong message na to. Pero sa Greek word, yung worry, ang ibig sabihin nito is to divide, hatiin. No? Hatiin, to rip. Kaya parang talagang parang sa papel, pilasin mo talaga. Okay? O kaya to tear apart. Huwag paghiwalay mo talaga. Gaya ang nangyayari po sa atin pag tayo ay nababalisa. Yung ating isip at puso ay parang hahapit. No? Parang hindi talaga nakafocus. No? Parang hindi siya natutuon siya sa maraming bagay. Yung sabi nga, it describes the torturous effects of worry which tears at our heart, mind, and emotions. So kung tayo ay talagang nagkaroon ng worry o kabalisahan, talagang naapektuhan nito yung ating puso, yung ating isipan, at yung ating emosyon. Ito ba yung kapatid? At minsan nga sa sobrang pag-aalala, minsan naapektuhan na rin yung ating kalusugan, di ba? Yung nagkakaroon na tayo ng mga sakit-sakit dyan, di ba? Okay, sabihin mo, naapektuhan yung ating katawan din. Worry is a state of mental and emotional agitation and distress. Ito ay isang kalagayan ng ating isip at ang ating emosyon na nagkakaroon tayo ng kaguluhan, nagkakaroon tayo ng kagulumihan resulting from undue concern over something impending or anticipated. Ito ay dahilan nito ay meron tayong sobrang pag-alala sa yung mga bagay na inaasahan natin mangyayari. Okay? At yung mga bagay na alam natin na talagang darating sa atin. Okay? So, ano ba ang dahilan ng ating kabalisahan? At dito sa passage na to, sa Matthew chapter 6, mismo si Lord nagsabi sa atin, kumbaga, malinaw na sinabi dito, ano yung dahilan bakit tayo nag-aalala? Ano yung mga bagay na ating inaalala? No? Halimbawa, sa verse 25, ang sabi dito, kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mapagdapat tungkol sa pagkain at inumin na kailangan ninyo upang mabuhay o tungkol sa damit na kailangan ng inyong katawan. Okay? Verse 28. Sabi dito, bakit kayo nababagabag tungkol sa pananamit? And verse 31, huwag ninyong ikabahala, verse 31, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin, inumin o daramtin. So, unang dahilan, kaya tayo may mga worry, yung tinatawag na cares of this life. Kaya meron tayong mga alalahanin sa buhay natin. Inaalala natin yung paano yung pagkain natin, yung ating inumin, yung ating susutin, no? Sabihin yung ating mga basic needs, yung mga pangailangan natin. Totoo ba yun? No? Yes. Or lalo sa mga magulang, ano? Hindi yung pag-aalala ninyo. Ano na akong nakikita nyo na medyo parang medyo kaunti na yung inyong financial resources, tapos meron kayong nakikita mga gagastusin ninyo, di ba? So, pinaalala, yun ang isang dahilan ng pag-aalala. Pero parang binanggit dito ni Lord na dahilan ng ating pag-aalala ay yung uncertainty about the future.
No? Hindi kasi talaga, hindi tayo tiyak sa kinabukasan kung anong mangyayari sa kinabukasan. Kaya nga sabi sa verse 34, sabi ng Panginoon, huwag ninyong ikabahala ang para sa araw ng bukas. Okay? So, halimbawa, nung sumiklab yung Middle East War, sino sa atin na nag-alala? Ako, nag-aalala ako, parang nag-advanced thinking na no? Tataas ang presyo ng gasolina, susunod na yung tataas yung presyo ng mga bilihin, di ba? Tataas yung, no? Tapos medyo nag-alala rin tayo sa church, baka bumaba yung attendance natin nila. Narinig natin mga iniisip, baka. Pero alam niyo mga kapatid, matatapos na yung Middle East War. Nabalitaan niyo ko yan? Sa Friday, no? Meron ng, I think meron ng PPM agreement ng US at Iran para tapusin na yung gera. Okay? So, tagal, kaya pa yun? February pa yun, di ba? March, April, May, June. Halos mag-aapat na buwan. Marami sa atin talaga ang nag-alala. At isip yun. Lalo na iba, nag-alala, baka magkakaroon ng World War, di ba? Baka may involvement ng mga bansa. Anyway, tingnan niyo. Masyado tayo nag-alala, hindi naman pala nangyari. Lindol. Nagkaroon ng lindol sa Mindanao. Parang alalahanin natin ngayon. Paano kung dito sa Metro Manila ng lindol? Siyempre, pero iba, nag-aalala, di ba? So yung uncertainty about the future. Hindi tayo nag-aalala tayo kung anong mangyari sa kinabukasan. Pero ang gusto kong tingnan din natin, what are the reasons na binigay ni Lord why we should not worry? Ano yung may dahilan na binigay ni Lord para hindi tayo mag-alala? At aking tulong ito sa atin. Una, sabi sa verse 25, is not life more important than food and the body more important than clothes? Okay? Sabi ng Panginoon, hindi ba ang buhay ay mahigit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananagit? Okay, alam minsan inisip ko, ba't kaya gano'n sinabi ni Lord, no? Yung huwag tayo mag-alala dahil hindi ba ang mas mahalaga ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananagit? Alam niyo, may sense yung sinasabi ni Lord nila. Dahil ang sinasabi ni Lord yan, yung buhay, sino sa atin dito may buhay? Siyempre, lahat tayo may buhay. Yung direktas ng ay, sorry, hindi pala ako dapat taas ng kamay. Nagigil yung sorry. Nagigil yung ministra ka pala. Nagagaganon. Sabi mo, may buhay eh. Hindi na ako nagtaas ng kamay. Di ba tayo may buhay? Okay? Binigyan tayo ni Lord ng buhay, di ba, mga kapatid? Kung binigyan tayo ni Lord ng buhay, hindi kaya bibigyan din tayo ni Lord ng kailangan natin para sa buhay. Nakuha niyo, mga kapatid? Mas mahalaga yung buhay kaysa sa pagkain. Kung may bigay sa akin, Lord, yung mas mahalaga, ibibigay din niya yung hindi mas mahalaga. Nakuha niyo, mga kapatid? No? Talaga, lagi ko dapat ipasang kami. Anyway, nakuha niya? Di ba yung damit mas mahalaga kaysa sa katawan? Okay, di ba binigyan tayo ng katawan? Sa tingin niyo ba, hindi niya rin tayo bibigyan ng damit? Amen? Parang ganito yun. Binigay na ni Lord sa atin yung mas mahalaga. Ibig sabihin, yung hindi mas mahalaga yun, susunod na rin yun, ibibigay ni Lord yun. Amen? Amen. Okay? So kaya, una, ang reason is what God has given us. Binigyan tayo ng buhay na mas mahigit sa pagkain. Binigyan niya tayo ng katawan na mas mahigit sa damit.
Kaya, asahan natin, bibigyan tayo ng pagkain, bibigyan tayo ng kape. Amen? No? Okay. Pangalawa, sabi diyan, ito, alam na natin ito, verse 26. Sabi na pa yun, di ba basta ninyo ang mga ibon, di sila naghahasik, di nag-aani, o kaya nagtitipo ng sapangan. Gayun man, pinakakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba higit kayo mahalaga kaysa mga ibon? Anong sagot? Di ba mas mahalaga tayo kaysa sa ibon? Anong sagot? Yes. Amen. Mas mahalaga tayo. At sabi rito sa verse 28, at bakit kayo napapagabak tungkol sa pananamit? Isipin niyo kung paano sumisibol ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagpapagali umahagi man. Ngunit ito ang sasabihin ko sa inyo. Maging si Solomon ay hindi nakapagsuot ng kasing ganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Bagamat napakariringan ang mga dalit niya. Kung ang mga damo sa kabutiran na buhay ngayon at kinabukas ay ginagatong sa kalan ay dinaramtan ng Diyos, kayo pa kaya? Okay? Ganito naman ang parang paliwanag ni Lord dyan. Kung yung hindi mas mahalagang nilikha, pinapakain niya, sinusuotan niya, hindi kaya yung mas mahalaga doon mas halagaan niya? Amen? Okay. Amen? Hindi pwede mangyari na yung ibon, pakainin ni Lord. Pero yung tao na mas mahalaga sa ibon, hindi niya pakainin. Nakuha niya mga kapatid? Dahil mas mahalaga tayo sa ibon at mas mahalaga tayo sa bulaklak at damo, kaya asahan natin na kung sila pinakakain at dinaramtan ni Lord, yung mas mahalaga, mas pakainin at dinaramtan ni Lord. Amen mga kapatid? So, paano kailangan what God has given His other creation? Kung makikita natin iba nilikha ng Diyos na pinoprovide niya kailangan nila, tayo tao, tayo yung crown of His creation. Tayo mas pinakamalaga sa nilikha niya. Okay? Pangatlo, sabi sa verse 27, sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng higit 1 oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? Meron ba sa ating mapagid? Meron ba na magandang may dudulot ang kabalisan sa atin? Wala. Papapahaba pa ang buhay natin? Hindi, mapapaiksi pa nga. Masyado ka nag-iisip, masyado ka nag-alala, tapos di mo na malayan na may dumarming na sasakyan. Hindi mo naman sana gano'n yan. Ang sinasabi lang dito, walang mabuting may dudulot ang kabalisan. Okay? Walang mabuting may dudulot ang kabalisan. Hindi nito mapapahabang buhay natin, hindi mapapaganda ang buhay natin. So, ang isang dahilan din is what worry can accomplish. Ano ba yung accomplish talaga natin? O magagawa ng kabalisan? Wala. Walang mabuting magagawa sa atin. Okay? At ito pa, sabi sa verse 30, kung ang mga okay, say bandang huling bahagi ito. Sabi ng Panginoon, kay liit ng pananalig ninyo sa Kanya. Sabi ng ating Panginoon Jesus, kung tayo ay nababalisa, yun ay nagpapakita ng ano pinapakita nun? Kawalan ng pananalig. Okay? So, pag tayo pala ay nababalisa, pinapakita natin kulang tayo sa pananampalataya kay Lord. Amen? Kaya, anong kabalitaran ng kabalisan? Pagtitiwala kay Lord. Amen, mga kapatid? No? Amen? Dito lang. Bakit pinakita? Hindi na sila makikita ng... Ayan. Okay? What worry, apat na dahilan is what worry prove or shows. No? What worry proves or shows. What
tayo nag-aalala, it shows our lack of faith. Siyempre, ayaw natin na makita ni Lord sabi niya, nakulang tayo ng pananampalataya. Kasi sabi nga, kung hindi tayo nananampalataya, hindi natin mabibigyan ng kaluguran ang Diyos. Hebrews 11, verse 6. Okay? At pinakahuli, verse 32. Sabi rito, basahin ko lang muna sa English. No? Sabi sa verse 32. For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. Okay. Your heavenly Father knows that you need them. Because we should not worry because of who God is. Dito sa passage na to, I think that dalawang beses na binanggit na ang Diyos ay ang ating makalangit na Ama. Is our heavenly Father. Okay? So, meron tayo makalangit na Ama at alam natin ang mga Ama hindi nila pinababayaan ang kanilang mga anak. Tama po ba? No? Gagawa talaga silang paraan para i-provide yung pangailangan ng kanilang anak. Dahil mahal nila yung kanilang mga anak. So, ganda ang ating Diyos. Kaya may significant yung pagkakabanggit dito that God is our Heavenly Father. He is our Heavenly Father who knows our needs and will provide for them. Alam niya yung ating pangailangan at bilang isang tapat na Ama, ipagkakalog niya ang ating kailangan. Amen, mga kapatid? Okay. So, ano yung mga hakbang na binigay ni Lord sa atin para ma-overcome ang worry? What are the steps to overcome worry? Dalawa lang yung nakita ko rito. Una, diba 3 beses sinabi, do not worry. So, ibig sabihin, we should refuse to worry. Talagang huwag tayong mabalisan. So, sa kanina, siyempre, nagkakaroon tayo ng kabalisan. Huwag natin hayaan manatili tayo nababalisan. Ano gagawin natin? Tayo ay pagtiwala. At isang paraan ng papakita natin pagtitiwala natin sa Diyos, tayo ay manalangin. Amen? O hindi kinakabalisan natin, sabihin natin kay Lord, Lord, alam mo, Lord, tulungan niyo po kami dahil yung babayaran namin sa amin. Lord, itong kasapan na ito, daming mga gastos sa aking anak. Kaya malaki ang bill namin sa ospital. Diba? So, nakakatawa naman sila Nanay Susan, di ba, nung huling pagkaka-hospital ni Chris. Wala kayong binayaran. No? Nising kong duling. Diba? Pero masing kong duling. So, si Nanay Susan na ngayon magiging ambassador for Las Piñas, Trauma, and our Copper World. So, refuse to worry, but start trusting God. Dahil sa verse 30, binanggit ang keyword sa verse 30, yung faith. Pananampalataya. So, yan din ang pinapala ng Lord sa akin. Anak, huwag ka masyadong mag-alala. Gawain ko ito. Ako ang tutugon ng pangailangan nito. Okay? Mayaman ako. Kaya kong tugulin yung kung ano yung magiging gastusin. Wala imposible sa akin. Yan ang sinasabi ni Lord. At pangalawa, alam na natin ito, verse 33. Sa kanila, verse 33, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen? So, seek His kingdom and righteousness. Maganda yung sa Tagalog pag sumakita ninyo na higit sa lahat, napagharian kayo ng Diyos. So, ibig sabihin, hayaan natin na ang Diyos ang maghari sa atin. Sa paano paraan?
yung kapayapaan niya maghari sa atin. Dahil sa ating pagtitiwala sa Kanya. Okay? No? Kaya natin na siya yung maghari sa atin. Hindi yung kabalisahan. Hindi yung pag-alala. Hindi yung takot. Kundi siya. No? Yung presensya niya. Yung mga pangako niya. Yung kapayapaan niya. Kaya sa magandang verse, Isaiah chapter 26, verse 3, sabi doon, binibigay mo ng lubos na kapayapaan ang mga taong tapat na tumatalima at nagtitiwala sa iyo. No? You will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on you because he trusts in you. At mamuhay na ayon sa kanyang kalooban. So, ibig sabihin, sikapin natin na mamuhay tayo ng kalugod-lugod sa Panginoon. May mga kapatid, no? Hindi yung righteousness kasi dalawang bagay yan eh. Yung righteousness na right standing natin with God. Pag tinanggap natin ang Panginoon Jesus, meron na tayong robe of righteousness, no? Yung baluti ng pagkamatuwid. Yung ano pala, damit ng pagkamatuwid. Ibig sabihin tayo ay tayo ay pinatawad na, tayo malinis na sa paningin ng Diyos. Pero isa ibig sabihin ng righteousness, yung right living. Namumuhay tayo ng tama. Okay? So pag ginawa natin yan, ang pangako ng Panginoon, all these things, lahat ng mapakailangan natin ay susunod na lang. At gusto ko na magkwento sa inyo. Alam niyo yung awit na Seek ye first, di ba? The kingdom of God. Yan ay kinupost isang Kristiyano na nung time na yun, talagang walang-wala siya. Talagang, ano siya, yung broke talaga siya. At talagang financially in need siya. Pero naalala niya itong verse na to. No? Talagang bineditate niya maigi yung awit, yung verse na yan. At sa kanyang kami meditate, merong melody na binigay ang Lord sa kanya. Na-compose niya yung awit na Seek ye first the kingdom of God. At ano yung nangyari? Siyempre, nalaman yung awit niya. So, ano yun? Kasi yung mga awitin, meron pa rin tinatawag ng mga parang royalty, di ba? Yung pabayaan ka dun sa awitin yun. Humila siya. At patugunan yung kanyang pangailangan. Amen? So, pagtiwala tayo na pag hayaan natin tayo pag-arihan ng Diyos at mamuhay tayo ngayon sa kanyang kalooban, ibibigay ng Diyos ang lahat ng kailangan natin. Dahil alam ni Lord, alam ni Lord yung kailangan natin. Isang na, nakatuwa yung testimony niya ni Mara kagabi sa PCB. Sinusulat niya yung sinusulat lang siya na parang wish mo niya, no? Parang Wishful lang. hindi ba? Sa notes lang, sinulat lang. Tapos, sinulat niya yung kasi mga kailangan niya na tayo, no? Tapos, dumarating, binibigay ni Lord. Amen. Amen? No? Ibig sabihin yun, alam talaga ni Lord yung kailangan natin. Kaya mga kapatid, Ako, pastor na yun. walang magic dun sa notebook ni Mara. Wish ko lang, prayer lang. Electric wheelchair. Ay, hindi ko na notebook na yun. Masama na sa cellphone niya. Yung notes sa cellphone. So, ganun si Lord. Talagang, alam na yung kailangan natin. Mas mabibigla na lang tayo kung paano yung tutulungan yung pangailangan natin. Amen, mga kapatid? Okay. So, pinaka-okay. Application natin. Are you or am I worried or are we trusting God for our needs? Kasi hindi pwede kung magkasabayan. Nag-aalala ka, tapos nagtitiwala ka. Pag nagtitiwala ka, hindi ka mag-aalala. Pag nag-aalala ka, hindi ka nagtitiwala. Amen, mga kapatid? Yes. No?
Okay, so, tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa salita niyo po sa amin. Tuminga o Diyos na kailangan po namin ito parating maalala. Lalo po sa mga panahon na kami po'y nangailangan, sa mga panahon na may mga biglaang mga pangyayari na kami ay kinakailangan mag-produce, Panginoon, ng mga financial resources at iba pa, Panginoon. Pero salamat dahil alam niyo po na darating yan sa amin at alam niyo na may tendency kami talaga na pabalisan. Pero malinaw ang salita niyo sa amin. Huwag kami mababalisan sa aming mga pangailangan, sa kinabukasan, dahil meron kaming makalangit na Ama na hindi lamang nalalaman yung mga pangailangan namin, pero handang tugunin ang aming mga pangailangan. Kaya Panginoon, pinagkakiwala po namin sa inyo. Ano mga bagay na inaalala po namin. Lord, help us to trust you more, to hold on to your promises. Sabi nga sa amin, if we seek you, if we seek your kingdom and your righteousness, all these things shall be added unto us. Salamat po, Panginoon. Ito lang po aming sama panalangin. Sa pangalan namin, Panginoon Jesus, lahat ay magsabi na, Amen. Amen. Amen.